In a world driven by rapid innovation, the MSTEC stand is our answer to creating solutions that are not just functional, but smart, scalable, and future ready. This project brings together modern tools, problem solving creativity, and collaborative engineering to build a system that doesn't just work, but works brilliantly. Through this NSTEC project, we aim to push boundaries, explore new possibilities, and transform ideas into something real, initiative, and impactful. As it's a big concern to our country, the waste management problem, as it is also a global problem and it reflects to the communities here in the country and our province. Ano pong pangalan niyo? Kusel Jolas Makalingkag ng Muson Primero. Johanna Berhana, 15 years old and isang student. Ako si Isabel Alikan, isang guro. Ako si Ibet Bulanhagi. Si King Ivan de Malaluan. First question, anong kadalasang mga uri ng basura ang inyong nakikita sa inyong paligid sa komunidad? Mga plastic ng chichirya, bote, at iba't iba pa. Plastic bottle, itong balat ng hamburger, balat ng rende, yung mga tawag doon, mga plastic na nadadala ng hangin galing sa may malapit na tindahan gaya ng Lumian. Plastic bottles, ang mga straw, styro, candy wrappers, tsaka yung wrapper ng mga junk foods, at saka mga tissue. Ang mga madalas ko nakikita mga basura ay mga balat ng mga chichirya, mga bote, ng plastic, ng mga soft drinks, mga dahon. Ang common na nakikita ko ng mga basura is plastic bottles, yung mga disposable plastics na cup, tapos mga yung sa mga junk foods na tissue. So, para po sa inyo, ano po kaya yung mga problema ng community regarding po sa mga sa mga basura? Ay, yung problema yun, nagkalat nga yung basura sa paligid. Yun, kasi madami nagtatapon ng basura sa paligid, sa kalsada lalo. Nagkalat na basura, tapos walang mga basurahan, walang tamang tapunan. Lalo yung mga estudyante na halimbawa ay naglalakad, nakikita ko kung saan na lang tinatapon ang mga basura nila. Ay talaga yung baha. Problema sa baha. Paglakas ng ulan hindi na kaya, paglaki ng volume ng tubig hindi na kaya ng baha. Naagos na paloob at walang paloob ng mga bahay, walang dadaanan ng baha na sadyan doon pupuntahan dahil sa liit ng kanal, sa laki ng tubig, naapaw pa sa loob ng bahay. Kulang sa mga trash bins, tsaka yung pangongolekta pa, hindi nadi-disseminate ng maayos kung kailan or saan kukunin yung mga basurang kukolektahin nila. Walang kakaunti ang mga basurahan, tsaka walang nag-iikot na Thank you pa. garbage truck. Sa tingin mo, ano kaya ang mga dahilan o sanhi kung bakit may ganitong problema ang inyong komunidad? Unang-una, walang disiplina ang mga tao, at pangalawa, kulang sa proyekto ang mga namamahala dito. So sa tingin niyo po is parang kulang po tayo sa mga basurahan. Ay kulang. Kulang na kulang. Ay mga makakalat kaya mga basurang yan kung may tamang lalagyan ng basura. Para hindi, ayan ang nagiging sanhi ng isang pagbaha na harang sa isang drainage. Kulang sa trash bins, hindi alam kung kailan magkukuha ng basura. Yun. Siguro sa kawalan ng basurahan sa bawat komunidad. Walang mapagtagunan ng mga tao kasi minsan walang basurahan sa kalsada. Kasi yung mga basurahan nasa mga bahay-bahay, wala sa kalsada. Tapos yung mga tao na dumadaan basta kumakain, patak
lang ng patak. Pati yung mga sasakyan at sila lang itcha ng mga candy wrappers. So sa tingin niyo po, kahit po ba may trash bin, is pwede pa rin pong magkaroon ng problema sa community natin regarding po sa mga basura? Abay, oo naman, dahil ang ating kanal, maliit. Paglagaya nga na nasabi ko, paglakas ng volume ng tubig, paglaka ng volume ng tubig, hindi kaya ng kanal. Ang pinaka-problema talaga ay yung disiplina ng mga tao na magtapon sa mga basurahan. Ang magiging mabaho, tsaka baka hindi malinis ng mga tagapangalaga ng trash bins, and baka hindi din baka pabayaan na lang na gano'n. Baka masanay na lang ang mga tao na gano'n. Ayun naman, pag naglagay naman ng basura, kailangan din na merong mga tao o may mga tao sa barangay o na naka-assign doon na laging Maintain. mag-maintain ng basura para sa proper disposal. Mayroong mga tao walang disiplina. Kahit na mayroong trash ka na nakikita, kung saan lang sinisiksik ang basura, mga tamad at walang disiplina. Ayaw dalhin sa basura ng tapong basura. So sa Ano po kaya may isa-suggest nyo naman po para po sa pamahalaan, sa management, o sa mga tao na rin po? Ano kaya maganda nilang gawin? Ang kailangan nga magkaroon ng tagapamahala sa basurahan upang mapanatili ang kalinisan ng isang komunidad. Tapos kailangan may mga kolektor o magkokolekta ng basura para sa proper disposal. Kailangan din na yung mga nabubulok na basura ay magawa din ng solusyon kung paano ang tamang Handle. pag-handle or pag-dispose o kung pwedeng gawing fertilizer Opo. or para makatulong din sa mga magsasaka. Disiplina sa sarili, walang pagpapahalaga sa kapaligiran, at higit sa lahat, yan, tawag dito, yung hindi nila naiintindihan ang magiging sanhi na dulot ng pagtatapon ng basura sa kapaligiran. Unang-una, dapat maggawa ng mga marami pang basurahan, at pangalawa, sabihin sa gobyerno ang ating mga problema sa basura. Kayo ng batas na magmumulta ang lahat ng nakikita magtatapon ng basura sa kalsada. Tapos maglagay din ng tapat ko, linis ko, para yung may bahay mismo ang magbawalis ng mga basura nasa kanilang ibabayan. At saka yun nga maglagay ng basurahan para ilitapo ng mga basura ng mga tao. I-promote, magawa ng kahit chart or announcement man lamang para maayos yung mga problema na gano'n tungkol sa basura. Okay. Having heard your thoughts and opinions, it is now in our hands to promote a solution for the global problem. For this community and even to other communities that are in need. The MSAC stands as a testament to how thoughtful design and smart engineering can reshape something as ordinary as waste management by combining modularity, convenience, and sustainability. It offers users a system that grows with their needs and elevates everyday habits. And as we continue to refine and expand its capabilities, the MSAC reinforces one simple truth. Better waste management leads to a better living. This project is only the beginning, an invitation to imagine cleaner spaces, smarter solutions, and a future where innovation meets responsibility. Let us all remember that solution, innovation, and hopefully a better nation starting from this community immersion.